Kahit saan ang sulok ng mundo, pagtutong may paraiso. Hello everyone! Welcome to Ate Jess Kitchenette. Tuloy po kayo sa aking munting kusina. Kumusta po kayong lahat? Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Stay safe and healthy para lahat po tayo ay laging magkakasama. Okay? May isi-share po ako sa inyo napakasarap na dessert, an iconic, classic, very famous po. Popular po ito sa Thailand. Pero actually, hindi lang to famous sa Thailand, but the entire world. Dahil this is an all-time favorite dessert. Napakasarap niya at napakadaling gawin. In season po ngayon ng mangga dito, kaya naisipan ko pong gumawa ng dessert na ito. Maski na saan po kayong pumuntang Asian shop ngayon, nangangamoy po ang tamis at bango ng mangga. Kaya naisipan ko pong gumawa ng mango sticky rice. Samahan niyo po ako at dahil sigurado magugustuhan niyo po itong dessert na to. And one thing more, kakailanganin din po natin ng steamer. Sa Thailand po, they use the traditional bamboo steamer, pero wala po tayo niyan. Kaya ang gagamitin po natin ay itong classic steamer. Any steamer po na meron kayo will do. Huwag po kayong ma-stress. Okay? Then, gagamit din po tayo ng glutinous rice. Yan. Piliin po natin yung Thai glutinous rice dahil ang Thai glutinous rice po ay may long grain. And tinatawag din po nila itong sweet sticky rice. At syempre, gamit din po tayo ng mango. Asan na yung aking mango? Nakalimutan kong ilabas yung mango ko, pero ang gamitin po natin sweet mango para maging successful po ang gagawin nating sweet mango rice. Sticky rice. So, kung saan bang po kayo nanonood ngayon, I would love to know po. Please comment down below para mabilikan ko po kayo. So, stay with me. Let's get cooking. May 4 na components po ang ating dessert. First, ito pong sweet coconut sticky rice. Kailangan po natin ng 500 gram glutinous rice, 400 ml of coconut milk, then 200 grams sugar, then half teaspoon of salt. Now for salted coconut sauce, kailangan natin ng 200 ml coconut cream, then half teaspoon of salt, then for slurry, 1/4 cup of water, and half tablespoon of rice flour. Para naman po sa ating toppings, kailangan po natin ng 1/4 cup of mung beans, but this is optional po. At syempre, ang pinaka-star sa ating recipe na ang ating sweet mangoes. So, ayan po yung 4 na components ng ating dessert. So, ilagay na po natin yung ating 500 gram or 2½ cup of glutinous rice. At hugasan po natin ito ng maigi at least 5 to 6 times para ma-wash off po lahat yung mga loose starch niya. Bakit kailangan nating hugasan ito ng maigi? Para po hindi magdikit-dikit yung grain ng rice during cooking process. Wow! So, kailangan natin hugasan itong mabuti hanggang maging malinaw po ang tubig nito. Ayan, kagaya niyan. Then, takpan po natin at ibabad natin ito for at least 4 hours or overnight. Ayan, i-check na po natin ang ating rice. Sinoke ko po ito overnight. Wow, nakaka-excite naman. At this point po, medyo malambot na po yung grain ng ating rice. Now, i-drain na po natin. Just be extra gentle para hindi po ito madurog. Dahil gusto po natin ma-maintain yung shape or integrity po ng rice. Yan.
So habang dinidrain po natin yung ating rice, i-prepare na rin po natin yung ating steamer. Kailangan po natin ng cheesecloth or muslin. Ayan, yung kagaya niyan. Then, ayusin po natin i-spread yung ating rice sa steamer. Then, takpan po natin ito. I-fold po natin yung muslin over the rice. Make sure lang po na mayroon pong space around the rice para po makapag-circulate po yung steam. Para maganda at pantay po ang pagkakaluto. Ayan, kumukulo na po yung tubig. Pwede na po nating umpisang steam yung ating rice over high heat for about 20 minutes po. Habang inaantay po natin itong ating rice, lutuin na rin po natin yung ating mung beans. So, hugasan lang po natin, then pakuluan. Once na kumulo po, patayin na po natin and let it soak for 10 minutes. Then, after 10 minutes po, strain po natin. Hugasan ng cold water. Then, strain po natin ulit. Optional po ito. Kung wala po kayong mung bean, maski na ano pong toppings pwede. Then, i-fry na po natin on low heat without oil. Sa umpisa po, medyo didikit po sila sa pan. Pero once nag-dry na po siya, madali na po siyang haluin. Stir frequently lang po until it turns light brown. And then, iset aside po natin. So, ayan na po yung ating crunchy mung bean. Yan. Ngayon naman po, i-prepare na rin natin yung syrup ng glutinous rice. Combine lang natin yung coconut cream or coconut milk, sugar, and salt together. Nasa sa inyo po kung gaano katamis yung gusto ninyong syrup. Haluin lang po natin ito gently hanggang ma-dissolve po lahat yung sugar and cook this on low heat. Take note, gawin lang po natin itong syrup kung malapit na po maluto yung rice. Dahil ibubuhos po natin ito kaagad sa rice at mas madali po niya itong ma-absorb. Pag nag-start na siyang kumulo, patayin kaagad yung apoy at takpan. At this point, luto na rin po yung ating rice. Check po natin. So, ayan po, after 20 minutes, ito na po yung ating rice. Wow, kay bango-bango. Oops, mainit. Oops. Wow. Perfect po at napakaganda ng pagkakaluto ng rice. Tignan nyo po. Yung grain po niya na maintain po natin. Yan po ang gusto po nating ma-achieve. Buo-buo pa rin yung grain pero malambot na po siya. Now, i-transfer na po natin ito sa malaking mixing bowl. At ihalo na po natin yung bagong luto po nating coconut sauce or syrup. And do it gradually. Ano, excited na po ba kayong matikman? Oh, yes. Malapit na. Sa paghahalo naman po, do it gently. Yung gaanan lang po ninyo yung kamay ninyo para hindi po madurog yung ating rice. And we need to break the lump of rice gently para lahat po ng butil ng rice ay ma-soak evenly with syrup. So, ibuhos po natin lahat. So, at this point, it looks super wet na or parang lugaw na ito. But don't worry po. Magic will happen later. Ma-absorb po lahat ng rice yan mamaya. Now, takpan na po natin ito and let it sit for an hour. But we will check it halfway through. Okay? Habang inaantay natin yung rice, i-prepare naman po natin yung salted coconut sauce. So, unahin natin yung slurry. Combine lang po natin yung 1/4 cup of water plus 1/2 tablespoon of rice flour. Yan. I-mix lang po natin itong mabuti hanggat wala na pong buo-buo. Then, ilagay na po natin yung coconut cream. Yan. Kalusin natin lahat, sayang. Saka yung salt. Yan po yung slurry na ginawa natin kanina. Ihalo na po natin. Ayan. Low heat lang po. Ayan. Continuous lang po nating haluin para hindi po magsettle sa bottom ng pan yung ating slurry. Ganito pong kalapot ang gusto nating consistency ng ating toppings. Yan. Dahil lalapot pa po ito habang lumalamig. Ngayon naman, after 30 minutes, i-check na po natin yung ating glutinous rice. Wow! Tingnan nyo po.
Yan po yung sinasabi ko sa inyong magic. Most of the syrup po na-absorb na po ng rice. Kita nyo po, yan. Okay, fold it gently at takpan po ulit natin and leave it for another 30 minutes. Huwag po kayong mainip, malapit na talaga. Okay, finally, after another 30 minutes, check po natin yung rice. Wow, perfect po. Ito po ang gustong-gusto nating ma-achieve. Buo pa rin po yung rice pero napakalambot na po niya. Honestly po, mas madali po talaga itong gawin kesa yung biko. Oh yeah. Hindi po kayo mangangalay sa kahahalo. Okay, ready na po lahat. So, pwede na po nating i-prepare na rin ang ating mango. Alam nyo po, once na umpisahan nyo na po itong lutuin, lagi nyo na po itong gagawin dahil napakasarap talaga at napakadaling gawin. Wow! Sundan lang po ninyo ang ating recipe at sigurado po magugustuhan din po ninyo ang dessert na to. Kung wala po kayong mung bean, wala pong problema, that is optional, okay lang po. Pero pwede rin naman po kayo maglagay ng ibang toppings like sesame seed, anything that's crunchy po on top. Ayan, ready na po ang ating mango sticky rice. Ayan. Okay, yan po ang ating recipe ngayon. Sana po ay may natutunan kayo sa ating recipe ngayon. At kung may comment and suggestion po kayo, please feel free to comment down below. At kung nagustuhan naman po ninyo, huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang like and share button. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong recipe. Thank you for watching. Bye!